Kahit na anong pamaraan, basta pumirma ka, e-signature, dito sa loob ng ating bansa, abroad, pumirma ka para ipahiwatig sa ICC at sa Korte Suprema ng unang hakbang dapat ay magtulungan tayo, pag-isipan nilang mabuti para humupa yung sitwasyon, ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin, sa kalsada, sa social media, sa harap ng kamera, sa harap ng mikropono. Importante marinig natin, no? Yung tinig, yung tunay na tinig ng taong bayan, devoid of partisan political affiliation, devoid of illegalities. Dahil, di ba? Ang daming legal opinion na valid din naman. So, walang pagkakaisa ron, walang konsensus. Pag politika naman, nagkalat naman ang politika namin. Saan tayo nagkakaisa? Ang ginawa namin, nagtanong kami, sino ang gusto ng gulo? Wala namang nagtaas ng kamay. Sino ang ayaw ng unity? Iba, ito yung plataforma ng unity na nagluklok sa ating Pangulo, sa kinaroroonan niya ngayon. Walang nagtaas ng kamay. So doon tayo nagkakaisa. Ayaw natin ng gulo at gusto natin pagkakaisa. In fact, kung ianggulo natin ito, sa napagis na namin, kasama na si Manong Dante, ano ang pillars ng national security? No? Political unity. Okay lang yung pagdebate, okay lang. Huwag lang magkapikunan at magkasakitan. Social cohesion. Nagkakaisa tayo na hindi ito pro or anti. No? Ito ay pro-Filipino. This is a pro-Filipino effort na hindi natin naririnig sa national conversation. Kung maalala mo, Glenn, higit na 1 taon na nakakalipas, meron tayo mungkahi as a private citizen na bago sumama ang sitwasyon. Pwede ba yung ating Pangulo nakaupo, nasa pwesto, at yung mga buhay pang dating Pangulo, kasama na si President Duterte, si President GMA, si President Era, magkulong sa kwarto, walang media, walang mic, walang camera. Pag-usapan nila, no, kung ano ang gagawin para mabuo yung sambayanan. Kung medyo nakinig sila noon, wala sana itong sitwasyon natin. Ba't lagpasan tayo rin sa sisihan? Ang question is, ano gagawin natin? Okay, mabuti na itanong yan. Hindi na ito issue tungkol kay former President Duterte. Issue na ito ng bayan, ng sambayan ng Pilipinas. Kaya kami ngayon nandito. So, balik tayo dun sa katanungan mo. Kahit na anong pamaraan, basta pumirma ka, e-signature, dito sa loob ng ating bansa, abroad, pumirma ka para ipahiwatig sa ICC at sa Korte Suprema ng unang hakbang dapat ay magtulungan tayo, pag-isipan nilang mabuti para humupa yung sitwasyon, ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin. Dahil buhay naman yung mga korte natin, malakas, gumagana. So, Senator, ano to? Parang noise lang, ingay lang ho ito, pagkakaroon ng signature drive. Paano po ito ipapaabot talaga sa ICC ng formal? Hindi kami ang sasagot dyan. Sasagot dyan yung taong bayan. Kung sa tingin niya, ingay lang ito, di ingay lang. Ayun, may isa pang posibilidad. Kung ayaw makinig, di okay lang. Kung makinig, di thank you. Pero kung makinig, ibig sabihin, may sentimento, may nagaganap, may nangyayari sa isip at higit sa lahat sa puso, hindi lamang ng mga Pilipino. Nanonood yung buong mundo. Ganito ba tayo mga Pilipino? In fact, pasensya ko na sa haba ng sagot ko. No? Yung mga pangyayari, ito nakaraang 2 linggo, abay, sa aking pananaw, hindi ko na makilala yung Pilipino eh. Tayo mga Pilipino, mapagbigay, madaling kausap, maawain, madaling aregluhin. Huwag mo lang tayo pikon. To find out if there is an avenue for working together, crossing partisan political lines, para pag-usapan ito. Ayaw namin i-ampla yung posisyon namin sa isang sektor lang, isang grupo lang. Ano na? Kasi kung gano'n ang sinabi ng tagapagsalita ng Pangulo, parang inaamin niya, hindi niya pa nabasa yung rules of procedure ng ICC. Kasi itong ginawa namin ngayon, kung babasahin mo yung procedure, independent ito sa gagawin ng mga abogado ng dating Pangulo.
dahil ito'y nakalagay sa kanila mismong patakaran. Pwede tayong magpaabot ng saloobin ng isang NGO patungkol kung sino yung gusto nating bigyan ng suporta by way of a lobby kagaya nito. At hindi ko nga maintindihan ba't kailangan mag-over sa ng advice na yon. Dapat siguro ang nakuha natin mula sa kanila, bakit hindi man lang lumitaw nung arestuhin ang dating Pangulo? Samantalang sinasabi nila na ginawa yung pag-aaresto in compliance with the obligation under the Interpol. Kaya lang hindi nyo napansin na hindi man lang nag-figure out kung sino yung representative ng Interpol. Di ba napakalaki ng importansya ng Interpol sapagkat doon pala nakasalig yung pagkaka-aresto sa Pangulo. Dapat lumitaw sana bago inaresto yung Pangulong Duterte, malinaw sana na yung physical copy ng warrant of arrest pinresenta eh. Hindi malinaw yung ganun eh. Parang nauna yung pag-aaresto kaysa sa presentation or serving ng warrant of arrest. Malinaw yun eh. Nakikita ko kasi binabasa lang ng General Torre mula dun sa kanyang cellphone. Parang wala yung warrant of arrest eh. So dapat sana yung representative ng Interpol maliwanag nandun sana sa sana'y nagpapaliwanag hindi si General Torre. Hindi yung tagapagsalita ng PNP. Hindi nyo ba naitanong bakit yung pati yung nagbasa ng Miranda rights, bakit si General Torre? Bakit wala man lang, okay lang siguro siyang magbasa, ngunit nandun sana sa tabi niya yung representative ng Interpol. Palagi niyan sinasabi, PCTC ng PCTC. Ngunit hindi man lang nila pinalitaw. Nasaan yung executive ng PCTC? Sa pagkakaalam ko, ito yung counterpart, local counterpart ng Interpol sa ating bansa. Hindi man lang ninyo tinanong sa kanila, nasaan po yung Interpol? Bakit po si Torre na lang ang salita ng salita at saka yung PNP? Samantalang inamin po nila, dinig na dinig ko, na kaya lang sila nandun. Sabi daw ng Interpol, nag-request sila ng police and security assistance. That was the only role of the PNP, to provide security and police assistance. Bakit siya ba yung nagbasa ng Miranda rights? Sino ang Interpol representative na sumama kay Pangulong Duterte hanggang ihatid sa Netherlands? Meron bang nakita kayo na Interpol representative na sumama sa Pangulo? Wala. Ito yung sinasabi namin na dapat sana ay na-determine nating lahat kung siya ay inilagak muna sa isang competent judicial authority bago ginawa lahat ang dapat nilang gawin. Eh wala nang pinagdaanan na ganito, kaya nga questionable eh. Ito po yung posisyon na gusto naming iparating sa pamagitan ng isang NGO na amin po in-organize ngayon, sapagkat ito naman ay sang-ayon din sa patakaran ng ICC. Pinapayagan naman po ang ganitong mga undertakings, ang ganitong initiative para maiparating sa kanila yung saloobin ng isang grupo o mamamayan o NGO. Kaya nga amicus curiae po eh. Sang-ayon po doon sa section 103 ng kanilang rules of procedure. Hindi po illegal ang ginagawa natin. Sang-ayon, minabuti namin na isang-ayon lahat ang gagawin namin. Sang-ayon sa patakaran at provision ng ICC. Hindi pa po namin kino-question yung jurisdiction dito. Iba pong usapan yun. Sa palagay namin, ito yung pivotal issue na gagawin naman po ng mga legal counsels po ng ating Pangulo. Tungkol naman po doon sa kagustuhan namin mauwi sa kagad dito, sapagkat ang kanya pong kalusugan naman, alam naman natin. Pinapayagan din po kasi ng patakaran o provision ng ICC yung interim release pending trial. Kung halimbawa po, September talaga yung actual trial, kinakailangan pong ma-determine yung po bang continued detention ng dating Pangulo is required while waiting for the trial. Yun po ay necessarily gagawin ngayon ng ICC pagka nagkaroon po ng petition, re-reviewin po nila yung ginawa ng prosecutor
na mga conditions na inihain niya nung siya humingi ng warrant of arrest. Baka po yung kondisyon na ibinigay niya ay hindi na po obtaining. Kasi po nilagay po niya ang isa sa kondisyon kung bakit kailangan arrestuin si Pangulong Duterte. Kasi popular po pala siya dito sa ating bansa. Yung pagiging popular ba niya, ibig sabihin he still wields power in this country. Maaari siyang popular, pero hindi na po siyang presidente. Private na tao na lamang siya. Yun ang mga ICC, nakinig agad na popular. Talaga po popular. Wala tayong magagawa ron eh. So yung kondisyon po ba na dahil popular siya, kailangan siyang arrestuin? Yun po yung gusto namin na reviewin ngayon. Kasi po, nakalagay sa tuntunin ng ICC, pagka hindi na nasatisfy ang ICC na yung mga kondisyon na inilatag ng prosecutor ay hindi na effective, pwede po niyang i-release ang dating Pangulo with or without conditions. Ako po papayag, kami po papayag. Kahit katakot-takot na kondisyon po, provided na makatuwiran naman, magbibigay po tayo ng kondisyon. Yun lamang, iuwi na lang muna habang naghihintay po siya ng takdang araw ng kanyang trial. Yun po, ito po ay sang-ayon din sa patakaran ng ating mga batas. No person shall be deprived of life, liberty and property without due process of law. Hindi naman po talaga na-observe eh. Lahat po tayo alam natin na meron na pong naunang warrant of arrest na inisyo ang ICC na ipinadaan din sa Interpol sa presidente ng Russia, Vladimir Putin. Meron na rin pong naunang warrant of arrest na inisyo at ipinarte rin sa Interpol sa presidente ng Israel, Benjamin Netanyahu. Bakit po itong dalawang leader na ito, sa kabila ng ito po ay meron ng red notice sa Interpol, nauna pong na-issue ng warrant of arrest, bakit hindi po na-arrest? Dahil wala pong isang mamamayan ng Russia o ng Israel ang nakipagsabuatan sa ISIS. Yun po ang aking opinion. Maaari pong mali ako, maaari akong tama. Sapagkat kung mayroong isang Russian o mayroong isang Israeli na nakipagsabuatan, nahuli na po siguro nauna itong dalawang leader. Kung tutuusin po, kung tutuusin, ano po ba yung isang elemento ng crime against humanity? Yung atake po na gagawin, widespread and systematic attack directed to a civilian population. Eh, yung missile po ng Russia at saka missile ng Israel, ganun po. Wala pong kinikilir, wala pong sinisino kung sinong tatamaan yan. Yun ang systematic and widespread attack to a civilian population. Ang Pangulo Duterte po pala. Hindi po, direkta lang po doon sa mga kalaban po ng katahimikan ng ating bansa. Yung sumisira sa buhay ng isang tao, yung sumisira sa pamilya, yung sumisira sa lipunan, yung droga po. Yun ang dinirekta niya sapagkat pananagutan sinupin at depensahan ang kapakanan ng mamamayan. It is a legitimate government operation. Wala pong mistake na ginamit si Pangulong Duterte. Direkta po, tinutokhang nga po eh. Hindi po widespread. Hindi po tinutok-tok na gano'n. Magbagong buhay kayo. Nagbalik loob kayo sa... Binigyan po lahat ng pagkakataon. Mari pong merong collateral damage. Talaga pong gano'n eh. Lalaban talaga yung mga yan eh. Mga kriminal yan eh. Papayag po ba tayo? Kahit na po meron pong imperfections ang ating batas, sir. Wala pong perfecto pong sistema sa mundo ito. Ngunit huwag tayong papayag na mauna pang humatol ang isang hukuman na hindi natin naiintindihan kung ano ang kanilang para. Meron po tayong umiiral na batas. Ito po ang gusto pong mangyari kung bakit kami nagpipitis. Meron po tayong batas. We are a sovereign and independent nation. At ang ating pong justisya, pati ang ating National Prosecution Service, buhay po at umaandar.
Dapat sana dito muna pinadaan. Eh kaso po, wala. Alam naman po ninyo, ni isang asunto, ni isang kaso, wala pong inihain laban sa ating Pangulo. Pagkatapos po, iba pong hukuman, isang banyagang hukuman, ang bigla na lang kukuha sa kanya. Sa paraan na sapilitan. At wala tayong ibo, ganun po ba? Ano po ba ang muka? Anong muka ang iaharap natin sa mga ibang bansa? Pag ganito po tayo. Ito po yung sentimiento, ito po yung binabanggit namin ngayon. Kinalimutan na po namin ang pagiging kandidato ngayon. Ang importante po, yung kapakanan nating lahat ngayon, yung identity natin bilang isang Pilipino, ganito na lamang po ba tayo? Tsaka na po natin pag-isipan yung hindi naman po namin alam mangyayari ito bago tayo matapos ng eleksyon. Malay po natin mangyayari sa buhay natin ito. Pasensya na po kayo kung may emotional po, pero ito po talaga gusto namin ipaalam sa ICC. Eh kung meron lang kaming accreditation ni Senador Munasa. Kaming dalawa na po ang tatayo ito. O basta ko malinaw petition yung ano natin. Sir, thank you naman. Okay, afternoon, gentlemen. Marvin Colbert here for PTV. Senator, is calling for a people power revolution in defiance of the arrest of former President. Attorney Ann Roque. Can I get your name again? Arlie Manuela. Arlie? Arlie, Yes. sir. Okay. Yes. Sir, Attorney Harry Roque is calling for a people power revolution in defiance of the arrest of former President Rodrigo Duterte. So, with you, sir, as a part of the 1986 revolution, do you believe that it is ideal or necessary now to assemble to call for a revolution? No. Katinig ng taong bayan, devoid of partisan political affiliation, devoid of illegalities. Dahil, di ba? Ang daming legal opinion na valid din naman. So, walang pagkakaisa ron, walang konsensus. Pag politika naman, ang karat naman ang politika namin. Saan tayo nagkakaisa? Ang ginawa namin, nagtanong kami, sino ang gusto ng gulo? Wala namang nagtaas ng kamay. Sino ang ayaw ng unity? In fact, ito yung plataforma ng unity na nagluklok sa ating Pangulo, sa pinaroroonan niya ngayon. Walang nagtaas ng kamay. So doon tayo nagkakaisa. Ayaw natin ng gulo at gusto natin pagkakaisa. In fact, kung ianggulo natin ito, sa nakagis na namin, kasama na si Manong Dante, Marcoleta. Ano ang pillars ng national security? No? Political unity. Okay lang yung magdebate, okay lang. Huwag lang magkapikunan at magkasakitan. Social cohesion. Nagkakaisa tayo na hindi ito pro or anti. No? Ito ay pro-Filipino. This is a pro-Filipino effort na hindi natin naririnig sa national conversation. Kung maalala mo, Glenn, higit na 1 taon na nakakalipas, meron tayo mungkahi as a private citizen na bago sumama ang sitwasyon, pwede ba yung ating Pangulo nakaupo sa pwesto at yung mga buhay pang dating Pangulo, kasama na si President Duterte, si President GMA, si President Era, magkulong sa kwarto, walang media, walang mic, walang camera. Pag-usapan nila, no, kung ano ang gagawin para mabuo yung sambayanan. Kung medyo nakinig sila noon, wala sana itong sitwasyon natin. Ba't nagpas na tayo rin sa sisihan? No? Ang question is, ano gagawin natin? Okay, mabuti na itanong yan. Hindi na ito issue tungkol kay former President Duterte. Issue na ito ng bayan. Ng sambayan ng Pilipinas. Kaya kami ngayon nandito. So, balik tayo sa katanungan mo. Kahit na anong pangmara, basta't pumirma ka, e-signature, dito sa loob ng ating bansa, abroad, pumirma ka para ipahiwatig sa ICC at sa Korte Suprema ng unang hakbang dapat ay magtulungan tayo. Pag-isipan nilang mabuti para humupa yung sitwasyon, ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin. Dahil buhay naman yung mga korte natin, malakas, gumagana. So, Senator, ano to, parang
noise lang, ingay lang ho ito, magkakaroon ng signature drive. Paano po ito maipapaabot talaga sa ICC ng formal? Hindi kami ang sasagot dyan. Sasagot dyan yung taong bayan. Kung sa tingin na, ingay lang ito, di ingay lang. Ngayon, may isa pang posibilidad. Kung ayaw makinig, di okay lang. Kung makinig, di thank you. Pero kung makinig, ibig sabihin, may sentimento, may nagaganap, may nangyayari sa isip at higit sa lahat sa puso, hindi lamang ng mga Pilipino. Nanonood yung buong mundo. Ganito ba tayo mga Pilipino? In fact, pasensya ko na sa haba ng sagot ko. No? Yung mga pangyayari, ito nakaraang 2 linggo, sa aking pananaw, hindi ko na makilala yung Pilipino eh. Pero ang Pilipino, mapagbigay, madaling kausap, maawain, madaling aregluhin. Huwag mo lang tayo pikunin. Dahil pag pinikon mo yung Pilipino eh, pag-usapan na yan. O nakita ba natin yan sa pangyayari? Sa harap ng pamilya, sa harap ng anak, sa harap ng legal counsel, sa harap ng nurse. Ugaling Pilipino ba yan? Di ba? Push the envelope. Di ba? Yung mga rebelde nating kapatid na lumabas sa sistema, magbabarilan. Pagkatapos ng barilan, ng armadong tunggalian, ano mo ginagawa ng bawat isa, whether government troops o rebelde? Hinahanap yung battlefield dun sa mga nasugatan na pwede bang dalhin sa ospital. Ganon tayong Pilipino. Walang kultura na ganon. Sa ibang bansa, hahanapin nyo, parang tudasin na. Gastos pa sa ospital. Sinasabi ko lang ito. Dahil ito talagang issue ngayon. Makikinig, kung email, wala problema. Pero kung makinig, unang hapon. Sir Program Jimmy, in addition to the previous question, actually, Senator, marami rin na nagtatanong, like, how are you going to the politics? Yes, we understand, may makikinig kasi ang dami na yung mga demonstrations na ginagawa, pero like, how are we going to bring this to the attention of the ICC or the Supreme Court? Ito ba ay meron tayong, like, literally, signature campaign, we will collect all the signatures, we will file a formal petition, then we'll send it to ICC and Supreme Court? Marisol, all of the above. Pupunta kami sa Liwasan Bonifacio, maglalagay kami ng testo. Yung interesado, pumirma kayo. Online, firma. Doon sa Netherlands, firma. Sa London, firma. Sa US, firma. Pumirma kayo. Tumaya kayo. Hindi pwede. Problema kasi yung mga nag-advocate ng gulo, ito yung may ticket na pag nagkagulo, aalis. Di ba? Kaya magkukulong sa bahay. Pagkatapos ng gulo, lalabas at kakampi dun sa nanalo. Hindi ugaling Pilipino yan. So anything, lahat, online, desk. Pero kailangan, munuin natin ito. Di ba? Hindi pwedeng kayo-kayo lang o tayo lang. Magiging instrumento kayo sa media para ipaabot itong effort na ito. Sir, I want to sound pessimistic, pero sa tingin niyo po, may bearing ito sa ICC sa Supreme Court. Sakaling, yung parang overwhelming ng gamot, should you collate a lot of signatures, parang like, meron pa kayong target na numbers, na ilang firma po ang dapat, bago yung finally, ibigay na po yung petition. Marisol, ewan ko sa aking pag-alam, ilang personalidad na ang pumailalim sa jurisdiction ng ICC na nagkaroon ng ganitong groundswell of support nationally or globally. Ano ang ibig sabihin niya? Itong mga personalidad, hindi ko alam baka meron. Diba? Ang pagkaalam ko si former President Duterte, pero pro may antay, pero maingay, diba? Nag-iiyakan. Diba? Nakakita na ba tayo ng ganitong sitwasyon? Doon sa mga pinagbintangan ng crimes against humanity, violations of human rights. Sa aking pagkaalam, wala. Wala. Ano ibig sabihin niya? Diba? Applying principles of justice, hindi lang ito problema ng Pilipinas. Dito masusukat kung anong klaseng justice ang pwedeng ipataw ng ICC. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya obligado kami, duty ito, na pakialaman at hanapan ng paraan para tumulong. Hindi na ito anti-PPM, pro-PRRT. Pro-Pilipino ito. Pakita natin kung gaano tayo kagaling. Talagang kung magaling tayo, di ba? Lagi namin sinasabi, pag dunong, world class tayo. Pero pag puso, champion tayo. Sir, sige. Ano ba?
Kailangan po idagdag lang na ito po, meron